Beautiful morning, everybody. This is Jobert, and welcome to Jobert Talks. It's another day for me to share everything what I can share to everyone, especially the teaching here in Taiwan. Anything that you would like to know about the life here. If I can share that one to you, I'm willing to share that one to everybody. So anyway, my dear, before I'm going to give clarification or justification to the comment that I got from one of my videos, let's try to understand first my life. Okay, so yesterday or last night to be specific, I bought a new peanut butter because the one that I got last time is dili ko ganahan kay naa siya mga murag peanut nga every time kuhaonin mo siya ibutang mo sa bread na mga grains sa peanut nga di ko ganahan ako yung ma-imagine nga something wrong. So ako siyang gi-change, but I will not open this one in front of you because I feel like mo take kong time kay murag ako kasabot ani pagkabutanga. So nga karon pinaka na stress ko this morning is like I got a bread last night niya sa Philippines ba mga my dear, if you can remember, I don't know how if you can relate, pero sa among culture, sa among lugar, I don't care about expiration date kay tingi raman itong paliton nga bread sa una, butang raman siya sa cellophane. Dili mo sa Taiwan, commonly nakabutang gid na siya ang expiration date sa iyahang plastic cover, sa iyang cellophane ingon ani. So karon, pagbata na ko this morning kay gusto na ko mag-coffee, hala, paglantaw na kong expiration date kay today, last night pa ba ako ni siya napalit. No, medyo na-stress ko, but anyway, pwede pa ni kaunon. Kailangan nato siya ilaban today kay sayang pud ang 32 enting atong nagastuan na. Nya di na to mapakinabangan. Nya sa una lamang ang akong peanut butter nga very much ready na kaayo. So anyway, ako lang to siyang gi-insert sa video just for you to know my life a little bit. Pero ang ating yung focus today is to justify the comment given by one of my viewers. Ingon siya, I got the email too. I spent 20K for the authentication of my documents. Sayang, but I'll still try next year. Okay. 20K ang nagasto ni teacher sa iyahang authentication. Mind you mga my dear, when we talk about TECO in the Philippines, there's only one office. Naaragi siya sa Makati, Makitan. So if you're living in the southern part, like for example Mindanao or Visayas, medyo need you kag agent or somebody to represent you in Makati City. Or pwede po nga ikaw mismo ang mo travel, just like what I did during my time. And then if you're living in the northern part of the country, same thing that you're going to do, or pwede po nga mo travel kay mas duol-duol raman gid mo compared kung naa mo nagpuyo sa southern part of the country. Yun na siya, no? So 20K ang nagasto ni teacher. Siguro gipadali ni teacher, giparash ni niya na siya gisugo nga pwede magtrabaho unya gi-offeran siya ingon ani nga amount. We're going to finish your document ahead of time basta willing ka to provide us the necessary amount nga kailangan or i-pay nimo sa amo ang service. Ingon ani siguro nahitabo, no? I'm sad to note nga naay mga ingon ani nga sitwasyon sa Philippines nga naningkamot tag maayo, but at the end of the day dili na to makuha ang atong goal for that specific period of time. Niagi po ko ani teacher, no? Just a little bit flashback sa akong situation before, just for you to be inspired as well na magpadayon gihapon despite the situation. Because you know what, sa akong journey sa pag-apply in Taiwan, twice ko nagpa-medical. Imagine, kaduha ko nagpa-medical. Kay wala pa ko kalupad, na-expire na ang akong first medical test. Tinuod na siya. So, I'm living in Butuan City, and then mo travel kag, kung wala ko nasayop, 8 to 9 hours, padulong sa Davao. That is by bus or kung nakay car, mas dali. Pero wala ba ako yung ana. So, public transportation akong gamit. So, mo travel ko mga 9 to 10 hours man siguro, no? From Butuan City to Davao. Ingon ana kalisod. Unya, twice na ko na siyang gi-undergo. Aside ana, kaduha po ko nagpa-NBI. Kaya ang NBI manggod, when we talk about this document manggod, sa Philippines, 1 year iyang validity ana mga my dear. Pero pag abot nila sa Taiwan, kasi criminal record manggod nila, nimo, no? And then very important kid here in Taiwan nga ang makasulod sa ilang country, mga good people. Munang ang validity sa ato ang criminal record in the Philippines, 6 months ra gid na siya.
even if 1 year na siya nga valid sa country, sa Philippines, pag abot here, 6 months ra gid na siya. So inig abot sa unom ka buwan nga wa pa nimo na siya nagamit, magkuan siya ka, magpa-authenticate siya kag utro. Unya, ang bayad ra gyud ana niya is 800 ra gyud na siya pesos. I don't know kung nag-increase sila karon ha, but during my time, per document, 800 pesos ra gyud na siya. Pero asa ta madak-an, kaning gibutang ni teacher nga 20K sa atong mga agent nga ginapa-process nato sa kuan sa Manila, sa Makati. Diha ta madak-an kay kung dili pud ta mangurso nga naay mo process sa atong document nga kanang legal gyud nga kanang agent, posible man po maunsyami ang atong mga pangandoy. Kay kung magpataka-taka ra pud tag sugo sa atong mga kapamilya, basin po dili trabaho og tarong kay syempre wala man sila, di man nimo sila magukod, pwede rin nila idagan, pwede unya-unyaon, ana. So lahi po tong agent kay ila magitong hatagan og kanang timeline. Pag moingon sila nga karong adlaw, ibalik na mo sa imuha ang document nga authenticated na, ila ginang trabahoon kay businessman. So nindot po tong mutay apta og mga agent gyud sa Luzon. However, mao lagi na, we need more money para ma-process ang tanan. So I don't know kung kaning 20K nga gihisgutan ni teacher is the totality of the expenses na ba ni siya sa iyahang mga papel-papel, sa iyahang pagkuhag CAF or whatever, or ang pag-authenticate lang gini siya sa document niya sa TECO. Because for me, medyo magastusan jud mo ani nga part, mga my dear. Unya, kani siya nga reality, common gini siya in Taiwan. Daghan kay kung mga na-experience ani or na-encounter nga mga people before nga nigasto sila dakong amount, unya at the end of the day wala nila na meet ang ilahang katong target nga period gyud nga makalupad sila. Kay syempre ni-invest ganit tag ingon ani nga amount because ang atong gi-expect nga at the end of the day ato siyang mabawi. No, kinsa man in tawi talo-talo nga mag-invest ani niya at the end of the day wala ko'y pakialam kung kay kanus ara ko kuhaon kanamang dili ka nag-eager nga imong mabawi imuhang gi-invest nga amount kay dako baya ang 20K na karon sa ato ang country, di ba? But don't worry teacher, I like the last part nga niingon kag I'll still try next year. Wala ko ka gets kung unsa ni siya nga pasabot nimo ani I still try. Wala ko ka sabot or unsay context nimo ani nakuha na bagha ka, pero feeling ako na dawat na ni si teacher kay kato akong video yesterday ko naman to siya ni qualify na, only naghulat na lang siya sa iyahang school placement. Unya ni comment si teacher nga I got the email too. So same silang situation atong teacher nga akong gi-replyan yesterday. So ayaw ka bala ka teacher, same sa akong giingon gahapon, ayaw gyud ka worry sa imong status so far kay gwapo na kaimuhang sitwasyon karon, no? Hulata lang gid ninyo ang takdang panahon sa tanang ga-watch karon diri paabuta lang gid ninyo ang perfect moment kay naa gyud na siya. Ayaw mugbuhi sa TFETP kay ang program gyud dili gid na sila mo give up og tao nga wala nila gi-inform properly. Pag once gali nga nakuha na mo mga my dear, nakuha na gyud mo ana. Mao ginay naa sa TFETP gyud. Mo na ilang standard. Naamang gyud word of honor ang mga Taiwanese. Pag once gali nga gikuha na mo, ni qualify na mo, ayo na mo ka worry ana. No? All you need is to wait for your perfect time. Kaysa pagkakaroon nagkalisod pagid sila, no, og butang sa mga teacher or plus star, pero kaning imuhang gi-spend ng money, kaning imuhang kahago, the effort nga imong gi-exert aning application, I have to say dili na siya mawalay pulos at the end of the day, no? Kaning imuhang gipagpaningkamutan, aduna ni siya'y maayong mabuhat sa imuhang kinabuhi pohon. So believe, unya padayon og trust sa Ginoo, mga my dear. Continue to pray kay basin og mukalit ra nag-email ang TFETP sa imuha, unya aduna na kay school placement here in Taiwan. So good luck to you. I hope nga mahimo kang malipayon before the end of the year or maybe early next year. Bye-bye.